Una sa lahat, babaeng empleyado ng isang panaderya sa Navotas sa ospital ang bagsak. Ang braso niya kasi kinain ng makina na ginagamit pang masa ng tinapay. Sa tindi ng pagkakaipit, pahirapan ng pagsagip. Mahigit 1 oras siyang naipit at muntik pang mawalan ng malay. Ang buong detalye, abangan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Matapos tapyasan ng budget, Department of Public Works and Highways hihingin na ibalik ang pondo nila para sa 2026. 2 karnaper sa QC, arestado matapos mambiktima ng pulis. Magkahiwalay na sunog, sumiklab sa Makati at Caloocan sa Magdamag. Lalaki sa Malaysia namatay nang mahulog sa gitna ng paglalaro ng pickleball. Laban Pilipinas. Team Philippines hakot medalya na naman sa pagpapatuloy ng 2025 Southeast Asian Games. At silipin ang pasyalan sa Pasay na perfect para sa mga pamilyang ready nang maramdaman ang diwa ng Pasko. Lagpas 1 oras na antala ang ikalawang araw ng BICAM Conference para sa 2026 National Budget. Base sa source ng News 5, nagkaroon ng emergency meeting sa Senado ngayong araw. Live mula sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, para saan daw itong nangyaring emergency meeting? Jess, sa nakuha nga nating impormasyon ay binalikan umano ng Senado simula nga kaninang umaga yung mga questionableng pondo na naaprubahan kahapon na may kinalaman nga sa kalusugan at sa infrastruktura na nakapailalim naman sa Department of Agriculture projects. Unang itinakda ng 2:00 ngayong hapon ang second day ng BICAM meeting ng Kongreso at Senado para sa 2026 budget. Muli itong iniusog ng 3:00 ng hapon. Pasado 3:30 na doon palang nagdatingan ang mga senador at House of Representatives pero di pa rin agad nagsimula ang BICAM meeting. Nagkaroon daw ng pagpupulong ang Senado tungkol sa 51 billion peso medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program na naaprubahan nga kahapon. Si Senator Ping Lacson hindi raw pipirma sa budget BICAM report dahil dito. Sabi ni Lacson, ang MAIFI ay nagagamit sa political patronage. Pinahihintulutan daw nito ang mga opisyal ng gobyerno na mag-issue ng guarantee letters para sa mga mahihirap na pasyente. Sa bersyon ng House, 49 billion pesos ang inilaan sa MAIFIP, habang 29 billion pesos naman ang inilaan ng Senado. Pero kahapon nga ay napagdesisyon ng itong itaas sa 51 billion pesos. Isa pang kinwestiyon ni Lacson ang 33 billion peso fund sa farm-to-market road projects na posible pa rin daw pagmulan nga ng korupsyon. Ang House panel umalis din ng plenaryo at nagsagawa ng kanilang private meeting, kaya lalong naantala ang BICAM meeting. Naabutan din ng news team si DPWH Secretary Vince Dizon sa plenary hall. Ngayong araw rin nakatakdang talakayin ang budget ng ahensya. Inimbitahan daw ni Senator Win Gatchalian ang kalihim. Pakay ni Dizon, bigyang linaw ang mga dapat umanong pondohan na infrastructure project sa susunod na taon. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim. It's just a clarification that we want to make to the Senate about the reduction of the prices. So I will be presenting it. Hindi ko ibabagay yung cost nung dati. It will still be the same. This is all about implementation ng mga proyekto. Just eksaktong 4:49 nga ngayong hapon ay nag-resume itong budget BICAM hearing at yung unang nga nagsalita ay si Senator Kiko Pangilinan at humingi siya ng dispensa ng apology dito nga sa kanilang counterpart dahil nga sa nangyaring delay. Inamin niya at kinumpirma niya na nagkaroon nga ng meeting tungkol nga doon sa ilang mga proyekto na napondohan kahapon. Kasama na nga dyan yung sa MAIFIP at yung doon sa Road to Market project.
Yung isa sa mga tumutol talaga dyan, Jess, ay si Senator Ping Lacson na naglabas din ng pahayag kanina. Sinabi niya na nga na itong mga proyekto na ito, kung hindi mararatify, ay hindi siya pipirma dito nga sa budget report na ito. At sinabi niya na itong mga proyekto na ito ay posible pang ang pagmulan ulit ng mga korupsyon, lalo't hindi pa nga tayo tapos dito sa flood control mess o scandal sa ating bansa. Jester. Rinyan, nagkaroon ba ng paglilinaw si Senator Pangilinan kung ano yung naging resolusyon doon sa meeting, lalo na tungkol doon sa mga contentious points ika nga na naipasa nilang budget kahapon or napagpulungan nilang budget kahapon tungkol sa maifip, pati dyan sa farm-to-market roads? Jester, yung ibinungad niya lang kanina ay yung paghingi nga ng dispensa dahil kung tutuusin, 3 hours, almost 3 hours yung delay na naidulot nila dito sa kanilang counterpart. Pero hindi niya na inilatag o hinimay-himay yung mga detalye nga nung napagmitingan nila kanina sa Senado. Pero ngayon ay nakakuha rin tayo ng impormasyon na inimbitahan mismo ng Senate naman itong ang si DPWH Secretary Vince Dizon. At kanina, nung sinabi niya, ay dito nga mukhang magfo-focus ngayon yung meeting at hindi na yung doon sa napag-usapan kahapon. Pero kung babalikan natin yung health project na pinag-usapan kanina, sobrang laki raw nung tinapyas nga ng Senado at napagbigyan nga ito na iangat from 29 billion to 51 billion. Yun yung sa maifip project nga. Pero yun nga yung patuloy na kinu-question. At sinabi rin ni Senator Kiko, yun din yung napagdialoguhan nila kanina. Pero by far, wala tayong nakikita nga resolusyon na kanila pang inihain sa ngayon dahil kasi simula nga lang nitong BICAM meeting. Doon naman sa farm-to-market road project, yun nga, yung tinitignan din naman ngayon ng Senado dahil possible na dito rin na isegue yung ilang mga proyekto gaya na lamang doon sa flood control at ilang road projects na pinagmumulan din umano ng korupsyon. Jess. Nagulat live mula sa Pasay City. Maraming salamat, Rainiel Pawi. Hiniling nga ng Department of Public Works and Highways na ibalik ng Senado ang kinaltas na budget nila para sa 2026. Paliwanag po ng DPWH, kailangan nilang ipatupad ang mga pagbabago sa presyo ng kanilang mga proyekto sa pamamagitan ng kanilang Updated Construction Materials Price Data o CMPD. Kailangan daw maibalik ang kinaltas na pondo mula sa ahensya para masunod ang bagong CMPD at para maiwasan ang hindi tamang pagkalkula sa kanilang mga gastusin. Makakaasa raw ang Senado at Kamara na ipatutupad ng ahensya ang bagong CMPD sa lahat ng kanilang engineering offices. Maaari raw umabot sa pagsasampa ng kaso ang mga hindi susunod dito. Umabot po sa halos 54 billion pesos ang tinapyas na budget ng Senado sa DPWH mula sa higit 600 billion pesos na panukalang budget ng Kamara sa ahensya. May hawak daw na mga ebidensya ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. Ayon yan kay ML Party List Representative Laila De Lima. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Kamakailan lang, lumutang ang sworn affidavit ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Mabibigat ng kanyang alegasyon laban sa bise. Gaya ng kandidatura raw ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealers. Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. At nitong December 8, nakausap daw ni Madriaga sa kulungan si mamamayang Liberal Party List Congressman Laila De Lima. Ayon kay De Lima, sinabi ni Madriaga na mayroon siyang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga alegasyon laban sa bise. I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na magsusuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya.
Bago nito, nakatanggap daw si De Lima ng sulat mula kay Madriaga. May petsa itong November 17. Ipinadala raw ito ni Madriaga kay De Lima sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Dito, nagpapatulong daw si Madriaga sa kanyang mga kaso. Na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Ayon kay De Lima, dapat silipin ng Office of the Ombudsman ang mga aligasyon ni Madriaga dahil seryoso at mabibigat ito. Dapat din daw masiguro ang seguridad ni Madriaga sa kulungan kasunod ng kanyang naging salaysay. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na black propaganda lang ang mga aligasyon laban kay VP Sara. Posibleng ginagamit lang daw si Madriaga na mga gustong siraan ng bise. Dagdag pa ni Roque, hindi personal na kilala ni VP Sara si Madriaga. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosigo, News 5. Wala pang impormasyon ng Philippine Embassy sa Portugal tungkol sa kinaroroonan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Department of Foreign Affairs, wala pang naibibigay na report ang embahada. Una nang sinabi ng DILG na nakikipagtulungan sila sa bansang Portugal dahil meron umanong Portuguese passport si Ko. Noong Miyerkules, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na kanselado na ang passport ng dating kongresista. Idineklara ng pugante ng Sandigan Bayan si Zaldico. Naharap siya at ang 16 na iba pa sa kasong malversation at graft kaugnay sa 289 million peso substandard na road dike project sa Oriental, Mindoro. Sa iba naman pong balita, nangako si Congressman Zia Diong na bubuo sila ng maayos na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Diong, chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, 14 ang naisumiteng bersyon nito. Ang mga mahalagang probisyon, i-consolidate o pagsasamahin ng komite. Kasunod po ito ng mga batikos sa bersyon na isinumite ni na House Speaker Bogie D. at Majority Leader Sandro Marcos na House Bill 6771. Nakasaad dito na lilimitahan lang sa isang miyembro ng pamilya ang pwedeng tumakbo sa isang posisyon. Napurnada ang pagnanakaw ng 2 lalaki sa nakaparadang motorsiklo sa Quezon City. Naaktuhan sila mismo ng may-ari ng motor na isa pa ng pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Sa kulungan ang bagsak ng 2 lalaking yan dahil ang tinarget nilang gawan ng kalokohan, mga pulis na nagpapatrol sa Quezon City. Madaling araw nitong Biyernes nang magpark ng motorsiklo ang 2 pulis sa bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao para magpatrol. Pero pagbalik nila, naaktuhang tatangayin ng 2 suspect ang isa sa mga motor. Yung isa namin patrollers, ginamit niya yung sariling motor vehicle niya. Pagbalik nila, nakita yung may-ari mismo ng motor niya na sinasakyan na ng 2 suspect yung niyan. They started to to drive on and get away yung motor niya. Agad nabawi ang motor at inaresto ang mga carnapper na sina alias Rafael at Rito. Nakumpiska rin sa kanilang isang granada at live ammunition, pati na ang screwdriver na ginamit para mapaandar ang motor. Sa investigasyon, lumabas na hindi ito ang unang beses na nasangkot si Rafael sa carnapping. May na-recover din sa kanyang 3 motorsiklo na ninakaw umano sa kanilang lugar sa Montalban, Rizal. Itinanggi naman ng mga suspect ang pangangarnap. Hindi po, ma'am. Kasama lang po ako sa kuya ko sa Kuya Mart, ma'am. Kasama lang sa akin yan, ma'am. Para kami po ng panggasto sa bahay, ma'am. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Act, gayon din sa unlawful possession of explosive or incendiary device. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista dyan tungkol sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa forecast ng kumpanyang Unioil, posible ang bahagyang pagbaba ng presyo ng diesel habang walang nakikitang paggalaw sa presyo ng gasolina. Sa ngayon, wala pang eksaktong halaga ng rollback.
Bukas pa ilalabas ang final rollback sa presyo at ipatutupad naman ito sa Martes. Siniguro po ng Department of Agriculture na matatag ang supply at presyo ng bigas sa kabila ng rice import ban at mga makakakas na bagyong pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, magandang inaasahang 6 hanggang katapusan ng taon. Kaya walang dapat ipangamba sa kakulangan ng bigas. Dagdag pa ni de Mesa, lalo pang titibay ang supply at presyo ng bigas sa pagpasok ng susunod na harvest season sa Marso at Abril at muling pagbubukas ng importation sa Enero. Taliwas po yan sa sinabi ng ilang agri-groups na nananawagang bawiin na ang ban sa rice importation. Dahil nga raw paubos na ang supply ng imported na bigas sa merkado at tiyak na palulubuhin nito ang presyo ng lokal na supply. Sa ating ulat panahon, magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Hanging amihan ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala ito ng mahinang pag-ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon. Posible rin ang pulupulong pag-ulan sa Metro Manila dahil sa amihan. Easterlies naman o hangin mula sa silangan ang posibleng dahilan ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Kasalukuyang walang low pressure area o LPA sa loob at labas ng bansa. Susunod, magpapasko pa naman ilang residente sa Makati ang problemado matapos masunugan. Driver ng sasakyang ng hit and run sa Nueva Ecija pinaghahanap. At lalaki, 2 beses nagnakaw sa Samgyupsal. Ang target niya, mga portable stove. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Magpapasko pa man din pero kaliwat ka ng sunog ang naitala sa Metro Manila. Sa Makati City, nasa 20 bahay ang nasunog kaninang madaling araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nangangalit na apoy ang gumising sa mga residente sa Barangay San Isidro sa Makati City kaninang madaling araw. Kita sa video ang paglamon ng sunog sa residential area na ito sa Marconi Street. Pasado alas 3:30 ng umaga nang sumiklab ang apoy. Agad itong itinaas sa unang alarma. Ayon sa Makati BFP, nasa 20 bahay ang apektado na pawang gawa sa light materials. Wala namang napaulat na nasaktan sa sunog. Inabot ang higit 4 na oras bago ito naapula. Inaalam pa kung saan nagsimula ang apoy at ang halaga ng natupok na ari-arian. Napakalakas na wala na kaming bahay. Sa Caloocan naman, isang sunog din ang sumiklab gabi nitong Sabado sa Barangay 133, Bagong Baryo. Sa kuwang ito, kitang inabot na ng sunog ang mga kable ng kuryente sa tindi ng apoy. Ay, kuryente. Ay, inabot na yung kuryente. Nalugmok ng bahay. Naging pairapan din ang pagkapula sa sunog dahil sa kitin ng mga eskinita. Alas 9:30 kagabi nang sumiklab ang apoy sa isang residential area sa General Malvar Street. Agad itong itinaas sa ikalawang alarma. Ayon sa BFP Caloocan, nagsimula ang sunog sa isang 2 palapag na bahay. Nasa Panson, Laguna umano ang may-ari nito para sa isang family reunion. Hindi pa alam ang pinagmula ng apoy pero kumalat ito sa 7 bahay. Isang dosenang pamilya o 25 residente ang apektado. Isa rin ang napaulat ng sugatan at inatake pa raw ng seizure dahil sa sobrang nervyos. Inabot na higit 2 oras bago naapula ang sunog. Tinatayang nasa 100,000 piso ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. 2 beses ninakawan ang isang sanggupsalan sa Taytay, Rizal. Ang pinunterya ng sospek, mga portable stove. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV, mapapansing wala pang customer sa sanggupsalan na yan sa Taytay, Rizal. Maya-maya, dumating ang isang lalaking naka-jersey.
Saka biglang tinangay ang portable butane stove sa mesa. Nangyari ang pagnanakaw alas 12 ng hating gabi noong December 7. Naulit ang insidente kinabukasan kung saan binalikan ng kawatan ng samyusalan at tinangay ang isa pang lutuan. Ayon sa may-ari ng kainan na si Ange, nadiskubre ang pagnanakaw nang mapansin ng kanyang tauhan na tila kulang ang mga stove. Nagsabi na yung staff ko na, ma'am, parang dalawa na lang yata yung grill. Sabi ko naman, baka nasa loob lang. Sabi ko, ibibigay ko nga sa CCTV. So yung araw na yun, nung inatras ko na ayun, na-discover ko talaga na wala na nga. Matagal na raw nilang setup na ilagay sa mga mesa ang mga stove para makaakit ng mga customer. Kaya nakapagtataka raw na napag-inita ng kanilang mga lutuan. Pasko na siya. Or baka may balak siya talaga mag-franchise. Doon kami natatawa. Ayon pa kay Ange, nakapagnakaw na rin umano ang lalaki ng panindang itlog sa isang tindahan. Plano niyang isumbong sa mga otoridad ang pagnanakaw. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nakunan sa CCTV ang pagtakas ng sasakyang nakabundol sa isang tricycle sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa video, kitang humaharurot ang puting sasakyan sa barangay Kaalibang Bangan. Wasak ang kaliwang bahagi ng bumper nito. Nabundol pala kasi nito ang isang tricycle. Sugatan ng 3 sakay nito. Isa sa kanila ang dinala sa ICU. Nananawagan naman ng tulong ang pamilya ng mga biktima na mahanap at mapanagot ang nakasagasang driver. Natagpo ang patay sa creek ang isang dalagitang may kapansanan sa Tabango, Leyte. Nadiskubre ang bangkay ng biktima sa likod ng paaralan sa Barangay Tugas. Natatabunan ng mga bato ang nasabing bangkay. Ayon sa pulisya, Miyerkules nang nagpaalam umano ang biktima sa mga kalaro niya na dudumilang malapit sa creek pero hindi na siya nakabalik. Patuloy ang investigasyon sa dahilan ng pagkamatay ng biktima. Samantala, 8 ang patay matapos bumaliktad ang isang multicab sa Ayungon, Negros Oriental. Base po sa investigasyon, papunta sana ng sementeryo para sa death anniversary ng kanilang kakilala, mga pasahero, nang mangyari ang aksidente. Binabagtas ng sasakyan ang pababang kalsada nang mawalan umano ito ng preno. Dumausdos ito sa mabatong lote hanggang sa bumaliktad. Bukod sa mga nasawi, 4 ang sugatan. Patuloy ang investigasyon. Sa iba pang balita, muli na pong nadaraanan ng mga cargo truck ang San Juanico Bridge na nagdurugtong sa Leyte at Samar. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang rehabilitasyon ng tulay sa Tacloban City noong Biyernes. Ayon sa Pangulo, partially finished na ang San Juanico Bridge. Katunayan, pwede nang dumaan ang mga sasakyang may bigat na hanggang 15 metric tons. Yan ay matapos ilimita sa 3 metric tons ang bigat ng mga dadaang sasakyan sa tulay dahil sa structural issues noong Mayo. Target daw ng gobyerno ang full restoration ng tulay pagsapit ng 3rd quarter ng 2026. Susunod, lalaking inaabot ang bola ng pickleball na hulog mula sa 3rd floor. Biktima, patay. WWE legend John Cena, opisyal nang nag-retire sa wrestling. At kasal ni Kiray Celis, star-studded. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang patay sa panibagong school shooting sa Amerika. Ang suspect nasa pool sa video. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nakabonet at balot ng jacket na itim ang lalaking yan habang chill na naglalakad sa Rhode Island sa Amerika. Ang lalaking yan itinuturong gunman sa panibagong school shooting. 2 dead on the spot habang 8 critical sa Brown University. Hindi idinetalye ng mga pulis kung mga estudyante o guro ang biktima. Sa investigasyon, nagpaputok ang suspect sa engineering building ng universidad. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Tinutugis na rin ng suspect. Sapol naman sa video ang missile attack ng Russia sa mga pantalan ng Ukraine. Tinumbok niyan ang 3 Turkish-owned vessels sa Chornomorsk at Odessa ports. Wala namang nasaktan pero isa sa mga barko ang may lulang supply ng pagkain. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, civilian infrastructure ang inatake ng Russia. Ang naturang pantalan, isa sa pangunahing daan para sa kalakalan. Patuloy na lumalawak ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia.
Apektado naman ang mga sibilyan sa pinagtatalo ng border ng Thailand at Cambodia. Karamihan sa kanila kanya-kanyang likas sa takot na madamay sa palitan ng pag-atake. Nagpatupad na ng curfew ang Thailand sa Southeastern Trat Province. Sa huling tala, 25 na ang nasawi kabilang na ang mga nadamay na sibilyan. Kung matatandaan, Hulyo ngayong taon nagkasundong mag-ceasefire ang dalawang bansa. Pero noong nakarang Lunes, nagtuturoan ng dalawa kung sino ang sumira nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nang dahil sa pickleball, nasawi ang isang lalaki sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa video, inaabot ng lalaki ang bola ng pickleball na napunta sa mesh net sa puwang ng court. Hindi niya ito naabot kaya pumasok siya sa loob, pero di na siya nakitang lumabas dyan. Yun pala, nasira ang harang na tinutuntungan ng lalaki. Bumulusok siya mula 3rd floor hanggang 1st floor. Dinala pa siya sa ospital pero nasawi rin. Nanawagan naman ng privacy ang pamilya ng biktima. Mga kapatid, tibay at tatag pa rin ang puhunan ng ating mga koponan sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Sa athletics, maganda ang naging Day 3 ng Team Philippines na may sunod-sunod na medalya sa iba't ibang events. At live po mula sa Thailand, nasa frontline ng balitang yan si One Sports correspondent Bea Escudero. Bea, kamusta ba ang mga laro ng ating athletics team dyan sa SEA Games sa Thailand? Andre, marami na ring medal ang nasungkit ng Team Philippines this weekend para sa 33rd Southeast Asian Games dito sa Bangkok, Thailand. Hindi nagpahuli dyan ang practical shooting event kung saan nakakuha ng silver medal ang Pinas para sa men's air pistol individual finals and bronze medal naman para sa team finals. Nailagay ni Michael Angelo Fernandez sa podium ang Pilipinas para sa men's 10-meter air pistol finals matapos niya masungkit ang silver medals. Sa panayam natin kay Fernandez kanina, ibinahagi niya na malaking bagay daw ang paniniwala sa sarili sa kanyang panalo. Pero mas pinaigting daw ito ng suporta ng kanyang mga coaches at pamilya para makuha ang tagumpay. Para tapusin ang araw sa athletics, nagkaisa ang Team Philippines sa 4x400-meter mixed relay. Sina Alfred Talpasido, Al Ryan Lavita, Bernalyn Bejoy at Angel Watson ay nag-bronze at nagtapos ang Day 3 na may buong pagmamalaki para sa bansa. As of 4 p.m. this Sunday, Andre, bumaba na tayo sa 6th place based sa medal tallies ng SEA Games mula sa 5th spot kahapon. Pero pumalo naman sa 92 ang total medals ng Pinas. 53 dyan ang bronze, 23 ang silver, at 60 naman ang gold medals. Nangunguna pa rin ang host country na Thailand with 198 medals total. Andre, hindi pa rito nagtatapos ang aksyon sa ating athletics team dito sa SEA Games. May mga laban pa mamayang gabi habang patuloy na sinusubukan ng ating athletics team na madagdagan pa ang bilang ng mga medalya sa Pilipinas. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Andre. Bea, inaabangan ko yung marathon. Siyempre, yung ating mga kapatid, sina Richard Salano, sina Arlan Arboy, sasabak na dyan. At siyempre, sina Christine Haliasgo. Good luck sa ating Team Pilipinas sa marathon at sa iba pang mga games na gaganapin ngayong araw. Maraming salamat, Bea Escudero, One Sports correspondent, live mula sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Meantime, the last time is now. Nagpaalam na po sa wrestling ring ang WWE legend na si John Cena. Opisyal nang nagretiro si Cena matapos siyang mag-tap out sa two-time WWE Heavyweight Champion na si Gunther. Iniwan niya ang kanyang sapatos at wristband sa ring. Ito na ang huling wrestling match ni Cena matapos ang kanyang 24 na taon sa WWE. Ang 17-time world champion ay tinuturing na isa sa pinaka-legendary na pro wrestlers sa buong mundo. Opisyal nang nag-I do ang comedian entrepreneur na si Kiray Celis sa kanyang fiancé. Ginanap ang kasal ni Kiray at Stefan Estopia nitong Sabado sa Shrine of St. Teresa sa Pasay City. Glowing sa kanyang long white gown ang dating child star. Matatandaang napagkamala ng ikinasal ang dalawa noong Nobyembre matapos silang maitampok sa isang music video.
Philo Armies, ready na ba kayo sa BTS comeback? May pasilip na ang Bangtan Boys sa kanilang rehearsal. Sa kanilang latest story sa IG, kumpleto ang 7 sa kanilang mirror selfie. Present sina Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V at Jungkook. Siguradong exciting at pasabog ang kanilang comeback sa 2026. Noong June nang muling makumpleto ang BTS matapos ang military service nina RM, V, Jimin, Jungkook at Suga. Susunod, empleyado ng panaderya na sandwich ang braso sa makina na ginagamit pang masa ng tinapay. At bahay sa California, biglang sumabog. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Sugatan ng isang panadera sa Navotas matapos maipit ang kanang braso sa makina na pamasa ng tinapay. Halos mahimatay sa sakit ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Namimilipit sa sakit ang babaeng yan matapos maipit ang kanyang kaliwang braso sa isang roller machine. Ang makina ay ginagamit pang masa ng tinapay. Nangyari ang insidente sa Barangay Sipak, Almacen, Navotas kahapon. Agad na tumugon ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan at Bureau of Fire ng Navotas. Kinakailangang kalasin ang bahagi ng makina upang maalis sa pagkakaipit ang braso ng biktima. Gumamit na ang rescuer ng hydraulic cutter at bareta de cabra. Mahigit 1 oras nang nakaipit ang braso ng babae bago tuluyang maalis sa makina. Halos mawalan na ng malay ang empleyado ng panaderya. Medyo malapit na nga pong mahimatay yung ng patient kasi nga po more than an hour na rin po. Meron pong nagpahiram ng impact range po. Natanggal na namin po yon. Then binuksan na po. Itinakbo siya sa ospital ng LGU at kalaunan ay inilipas sa Philippine Orthopedic Center. Hindi masabi ng mga rescuer kung nadurog ang mga buto sa braso ng biktima. Meron na pong yung pagmumula doon sa part na doon sa naipit at saka yung sa tabi nung naipit na part nun is medyo may swelling na po yung namamaga kasi nga matagal po siya naipit. Hindi pa malinaw kung may depekto ang makina o sadyang aksidente lang ang nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa panahon ngayon, nasa 70 years old na lang ang karaniwang edad na inaabot ng isang Pinoy. Pero ang isang lola sa Pampanga, umabot ng 104 years old. Ang kanyang sikreto sa report ni Reniel Pawid. Matapos sumigop ng paborito niyang kape sa umaga, diretso sa pagsasalansan ng mga paninda si Lola Rosario. Sinasaluhan niya rin sa pagkain ang kanyang mga anak at apo. Lahat ng yan, aktibo pang nagagawa ni Lola Rosario sa edad na 104. Isa siya sa mga pinakamatatandang Pilipinong nabubuhay sa bansa. Bukod sa pagiging masiyahin, ang sikreto raw niya sa kanyang long life, ang madalas na pagkain ng walang halong kemikal. Kung halimbawa, sinigang, sampalok lang. Saka asin, yun lang. Pagka binagyan mo natin yung pagkain na alam na alam. Naging panata na rin ni Lola Rosario ang pagrorosaryo tuwing alas 6 ng gabi at pagsimba tuwing linggo. Istungera ako, gayak kaya ako. Taong 1920, pinanganak si Lola Rosario. Kasabay yan ang pagkakaimbento sa self-adhesive bandage at traffic light. Kung tutuusin, mas matanda pa ng halos 1 dekada sa unang bulldozer, penicillin at mechanical TV si Lola Rosario. Sa panahon ngayon, bihira na ang mga Pinoy na umaabot ng 100 taon. Sa datos ng National Commission for Senior Citizens, karaniwang umaabot sa 70 years old ang isang Pilipino, habang 74 years old naman ang mga Pilipina. Kaya isinusulong ng komisyon ang advokasiyang active aging o pagiging aktibo ng mga nagkakaedad na Pinoy. So yung pagiging active ng isang senior citizen na hindi mo lang makikita kung siya ay nasa labor force pa rin. Dapat healthy siya, walang sakit, no? At self-sufficient siya, no? Nakakapag-engage siya into social civic activities sa community. Sa tala ng World Population Review, mayroong higit 300 Pinoy na nabubuhay pa rin sa edad na 100 pataas. Isa na rin dyan ang pinakamatandang mambabatok o traditional Kalinga tattoo artist na si Apo Wangod na ngayon 108 taong gulang na. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Mga kapatid, Christmas is the season of giving.
Kaya naman ang isang talipapa sa Quezon City, pinipilahan ng mga mamimili dahil sa mga tinderang mala Santa Claus. Sa dami ng mga pa-freebie, yan po ang report ni Laila Chicadora. Hindi alintana ng mga mamimili ang mala box office na pilang ito sa isang talipapa sa Barangay Nayong Kanluran sa Quezon City. Paano ba naman kasi pag sa kanila ka namili, baboy, baka, isda, pati gulay, sinasadya nilang doble. Minsan nga, mas marami pa ang... Hindi inakala ng tindero ng baboy na si Joric na ang simpleng pagla-live niya sa social media ay magbubukas ng pintuan para makapag-share ng mga blessing. Hindi lang sa kanilang mga mamimili, kundi sa kapwa niya mga nagtitinda sa talipapa. Ang mga nanonood kasi sa kanya online, nakadalasang mga OFW o mga Pinoy na naninirahan sa abroad. Nagdo-donate ng pera para ipang freebie. Halimbawa, tilapia, 10 kilos yung minamay ng yung taga-Australia. Tapos ipapakpak namin ng 2 pieces. Pag malaki naman masyado yung tilapia, tag isang pack lang, isang piraso. Tapos ibibigay sa customer. Inuutusan po nila ako na, yan, may bumili dyan, bigyan mo si ate, kawawa naman. Tapos yun, tuloy-tuloy lang po yung tuloy-tuloy lang po kami hanggang sa dumami yung sponsors po. At nang kumalat ang balita, mahabang pila araw-araw ang resulta. Kaya kinailangan na niyang magbigay ng numero sa mga nakapila. Umaabot sa 10,000 hanggang 20,000 pesos ang halagang naibibigay ng iba't iba nilang mga sponsor. Yung kalahating kilong balungong 170, ang kalahating taong natin is 80 pesos po. Bali 250 ang na-save ni Madam. 250 ang nalulog. Yes, ang binili niya po as worth 150 na tilapia lang po. Yun. Kalahating manok, tapos isang set na pang tinola set ng mga sayote o ganon, tapos isang kalahating kilong bigas sa isang tao lang yan. Kaya naman ang lahat ng mga namimili dito, parang maagang nakapamasko. Siyempre masaya, nakatipid. 200 lang budget namin. May bigas na, may panghapunan na kami. Dahil dito, hindi raw nila dama ang maghapong pagtitinda na kadalasan inaabot pa ng gabi. Dating po ng Pasko, mas na-feel po namin yung pagbibigayan talaga, yung sharing ng blessings po talaga. May pa-Winter Wonderland experience naman sa bahay na ito sa Maynila. Bukod sa Christmas lights at decors, aba, may pa-snow pa sila! Kaya ang mga bata sa kanilang lugar, tuwang-tuwa. Kwento ni Margie, sinimulan nila itong gawin noong 2020 sa kasagsagan ng pandemic hanggang sa nagtuloy-tuloy na. There's a lot of children here. Hindi sila makalabas. Dito, at least dito, open space naman to provide them entertainment. Sabi ko, let's do something like this. So, parang natuwa lang ako because I'm I'm a child at heart. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chicadora, News 5. Susunod, pagsabog sa ilang ari-arian sa Amerika sa pulsa video. 6 sugatan. At pasyalan sa Pasay na perfect ngayong Pasko, sisilipin natin live. Tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Sa pulsa video ang pagsabog sa isang bahay sa California sa Amerika. Katirikan ng araw na mangyari ang pagsabog. Sa lakas ay nawasak ang bubong ng bahay. Nagliparan din ang mga piraso ng kahoy at nasundan pa ng makapal na usok. 6 ang sugatan sa pagsabog. Base sa investigasyon, lumabas na dahil sa tumagas na underground gas line ang naging sanhi ng pagsabog. Tuloy-tuloy po ang varsity basketball action sa Season 88 ng UAAP. Nagbabakbakan ngayon ang De La Salle Green Archers at UP Fighting Maroons sa Game 2 ng Best of 3 Men's Basketball Finals. At live mula sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, so wagi ang Lasal nung Game 1. Kamusta ba? Anong balita dyan? Makukuha na ba ng Lasal muli ang kampyonato? Dadalhin muli sa TAF o makakabawi ang UP at aabot sa Game 3?
Andre, end or extend? Yan nga ang tanong ng mga kapatid natin ngayon sa pagpapatuloy ng Game 2 Finals ng tapataang UP versus Lasal sa UAAP Men's Basketball Tournament dito sa MOA Arena. Tama ka dyan, isang panalo na lamang ang kailangan ng Lasal para tuluyang madala sa TAF ang corona. Pero halftime break tayo ngayon kung saan lamang ang UP 35-33. Pero bago ang laro nga kanina, Andre, binigyang parangal muna ang mga top athletes natin na nagpakitang gilas ngayong season. Itinanghal na MVP this season 88 si FEU sophomore John Ray Pasaol. Tinanghal naman na miyembro ng Mythical Five sina Pasaol at Mike Phillips ng Lasal, Jake Figueroa ng NU, Precious Momoway ng UE at Nick Cabanero ng UST. Pero ang focus na ngayon ng mga fans, ang trilogy sa pagitan ng UP at Lasal. Matatandaan na noong Game 1 ay isang come-from-behind victory ang pinull off ng Green Archers. Top scorer sa larong yan si Lasal main man Jacob Cortez with 21 points and 4 rebounds, habang sumigunda naman si Doy Dungo na may 15 puntos. Ang tanong ngayon, maipagpapatuloy ba nila ang momentum para masweep ang serye? O gigil na makakabawi ang defending champions, lalo't nasa must-win situation na ang UP? Target ng UP na extend ang serye sa do-or-die match. Inaasahang magbabounce back ang mga veterano ng Fighting Maroons, kabilang ang graduating players na sila Janjan Felicilda, Jerry Abadiano at Francis Naruca para tulungan ang kanilang main scorer na si Harold Alarcon. Andre, kung sakali nga na magwawagi ang Lasal sa larong ito ngayong gabi, tuluyan ng mapapasa kanila ang kampyonato at ito na ang kanilang magiging 11th championship sa kasaysayan ng torneo. Pero kung mananalo ang UP, magpo-force yan ng decider na do-or-die Game 3 sa darating na Wednesday, December 17. Abangan natin kung sino ang magwawagi ngayong gabi. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Andre? Maganda talaga yung naabangan niya, no? Yan, no? Kasi last 3 finals silang nagharap. 2 years ago, Lasal ang nagkampiyon. Last year, UP. Sino kaya ngayon? Babalik ba sa Lasal o makukuha pa rin ng UP? Maraming salamat. Live mula sa MOA Arena sa Pasay City, Ian Suyo. The Harana Pop Heartthrob strikes again. Mas ramdam kasi ang papalapit na Kapaskuhan sa bagong single na ni-release ni Project Loki actor at kapatid na si Dylan Menor. Yan ang mensahe ng Pasko at pag-ibig ni Dylan Menor sa kanyang latest single na Pasko'y Walang Katulad. Produced po yan under Universal Records. Mapapakinggan na ito sa lahat ng streaming platforms. Bukod sa pakikinig sa kanta ni Dylan, isang magandang gawin pag holiday season, syempre, ipasyal ang pamilya. Kayo ba, saan nyo naiisip na dalhin yung loved ones ninyo? Walang una naming plano was Justin. Tagaytay. Pamilya. Family nga daw. Talaga. Umakaano. Loved ones, so in general, Loved ikaw. ones in general, Tagaytay. Yes. Kami nag-isip pa. Kung kami lang ni Pawi, puntang Korea, pero kung kasama si Booker, pwedeng Tagaytay o beach. Yung pinuntahan ni Jess na siya lang daw po mag-isa sa Banes. Ikaw, maganda doon. Baka pumunta kami ng pamilya ko sa Batangas. Kasama yung tripod niyo. Kasama yung tripod ko, papakita ko sa'yo. Eto mga kapatid, yung tripod nyo, dalhin nyo rin sa pasyalan na to. Within Metro Manila lang kasi merong nahanap yung ating weekend buddy ni si Monty Lopez. Live mula sa Mall of Asia sa Pasay City. Tito Monty! Ano ba meron dyan? Monty, ano na? Yes, Andre, Nikki, nako, talaga namang damang-damang Pasko dito, 11 days na lang. Pwede kami sumayaw, di ba? Dahil katabi natin ang mga Christmas icons natin. Like, gaya nito mga nakita nating gingerbread ladies. May gingerbread mascot. Silip pa tayo, pasilip natin. Ayan, pakita natin. Di ba, yung mga nutcracker, kaway tayo dyan, mga kapatid. Ayan, di ba? Kanina dito, Jess, Nikki, Andre, hinaranan ng UPC Ambassadors ang Mall of Asia, di ba? Talagang, kaya naman Christmas vibes talaga dito at ayan, nagre-ready sila
At kanina, sobrang libreng concert na nangyari kanina. Tapos sa stage na makita sa event, pakita natin itong Christmas tree na napakalaki na pinailawan ng libo-libong ilaw na pang selfie. Ayan, nagre-ready na mga kapatid natin. At para po sa mga kapatid natin wala pang Christmas decor sa bahay, may Christmas handicrafts din po na mula 850 pesos hanggang 18,000 pesos. At speaking of aguinaldo, sa mga fans nating Avatar, ayan, abutan din natin kanina, maaga pa, maaraw. May special installation din dito para sa selfie bilang pasilip bago ipalabas ng bagong installment ng Avatar, Fire and Ash. Artwork yan ng likha ng Filipino artist na si Leroy Noy na hango sa kulay ng Fire Tribe. At di natin nagkakanya kanina, as I said kanina, ayan, ready na sila. At ang pinaka-paborito ko dito, Jess, Nikki, Andre. Ito tinatawag na post office kung saan pwede kang mag-wish kay Santa, o di ba? At ito'y bubunutin daw yung makukuhang Christmas wish December 21. Ako may wish ako kay Jess, pakita ko. Wish ko kay Jess, bigyan ako ng bagong tie. Kay Andre, pabango. At Nikki, bagong toy collection. O, diba? Kaya naman, ito. At mamaya alas 7, magsisimula pinaka-last round ng drone show dito sa Mall of Asia. Kaya mga kapatid, punta lang kayo dito at ma-feel natin Christmas vibes. Ulog na natin to bago magsimula. Yan muna ating update. Wala dito sa Pasay. Back to studio. Hi! Sige, kaya mo yan, Mondi. Kaya mo yan, Mondi. Ang tanong ngayon ay kung ano yung mga wishlist natin na ibibigay sa atin ni Mondi. Tama. Kaya babalik sa atin. Maraming salamat, Mondi, live from MOA. Talagas dito, Mondi, no? Hindi nauubusan ng enerhiya to eh. At yun po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.